Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ito pong ituturo ko sa inyo ay marami pong nahihirapan dito. Okay? Kaya sana po tapusin nyo. Bali, yung sinasabi kong marami pong nahihirapan, kaya hindi po makapag-English ng tama, ay hindi po nila alam yung paggamit ng tinatawag na passive voice. Okay? Na itong passive voice pong ituturo ko sa inyo ay nakaprogresibo yung aksyon. So, paano kayo gagawa ng passive voice na naka-progresibo ang aksyon? So, kung gusto niyo matutunan po yon, ito na po yon, itong aralin natin na ito. At magbibigay po ako ng halimbawa. Okay? So, umpisa na po agad natin. So, dito na po tayo sa ating halimbawa. Iyon o kaya ito ay niluluto o kaya niluluto na noong chef. Ulitin ko, iyon o kaya ito ay niluluto o kaya niluluto na noong chef. So, pag in English po yan, ayon dito sa ating aralin, yung iyon ay o kaya ito ay maaari po nating i-English bilang it is. Tapos yung niluluto na o kaya niluluto lang, kayo na lang pong bahala kung lalagyan nyo ng na. Kasi kalimitan po sa Tagalog, nilalagyan daw po ng na. Okay? Kaya nilagyan ko dito. Kayo na pong bahala kung maglalagay kayo ng na o wala. Okay? So itong niluluto o niluluto na ay itatranslate natin bilang being cooked. Okay? Samantala yung by po dito ay kapag sinundan po natin nitong noun, dapat maglalagay po tayo ng da. Kaya yun may da. At ang noun po natin dito ay itong chef. So itong da natin, tinagalog po natin bilang noong. Okay? So pag in English po natin yan, yung noong chef, the plus noun po yan, ang katumbas. Pero sa unahan po, lalagyan nyo ng by. Kasi gumagawa po tayo ng passive voice. Okay? Okay, basta pag gumawa po kayo ng passive voice na mensahe at gusto nyong ituro po kung sino ang gumawa ng naturang aksyon, ito pong by ang panturo. Okay, kaya hindi po yan pwedeng mawala. Okay, yun po yung dahilan. So, itong noong chef ay i-translate natin bilang by the chef. Okay po? So, makikitandaan po. Okay? So, pag in English po natin yan, it is being cooked by the chef. Okay? So, ito pong noun dito, yan yung katumbas ng chef. Sinasabi ko lang po yung uri ng salita, yung kung ano itong chef. Pag tiningnan nyo itong chef dito sa dictionary, makikita nyo noun. So, iyan yung noun. At kayo na pong bahala kung papalitan nyo. Okay? Kunyari, papalitan nyo ng assistant chef. Pwede po yun. Okay? So, kayo na pong bahala. So, isa pa pong halimbawa. Subukan ko naman ay itong pine-prepara. Tapos, ang ituturo natin gumawa ay itong si Marta. Subukan po natin. Tapos dito sa it, ang gagamitin ko naman ay iyon. Okay? Iyon ay pine-prepara ni Marta. Okay? So, pag in English po natin yan, it is being prepared by Marta. So, kung mapapansin nyo, itong Marta natin nakakulay blue. Okay? Yung ni natin dyan na blue rin, yan yung ipapartner nyo kay Marta. Na yung ni natin dyan, yan naman yung katumbas ng by ngayon. So, yung ni, di ba, itinutumbas po natin sa pangalan na isa lang ang bilang sa Tagalog. Okay? So, itong ni, di ba, itinuturo niya si Marta. At yun naman po yung gamit ng by. So, kaya itinumbas ko yung ni sa by. Yung po ang dahilan. Pag gusto nyo dalawang pangalan, yung ni natin magiging ni na. Kaso, yung pangalan po natin ilalagay, dapat dalawa o higit pa. Katulad po nitong Mario and Luigi. Si Mario at Luigi. Ganun po. Okay?
So, kayo na pong bahala. Okay, kung dalawang pangalan o isa. Pag isa mong pangalan ang ginamit nyo, partikular na pangalan, ni. Pag dalawa na partikular na pangalan, nina. Na yung ni o kaya nina, ang katumbas po ay by. Okay, so yan yung mga dapat yung tandaan para may turo nyo ng tama yung inyong pagagawa sa inyong passive voice na sentence. Okay po? So, kung gusto nyo, subukan naman po natin itong Mario and Luigi. Okay, sa Tagalog ay nina Mario at Luigi. Yung end, pag itinagalog ay at, di ba? So, subukan po natin. Subukan po natin dito ay ito, kinukumpuni. Okay? Ito ay kinukumpuni nina Mario at Luigi. Pag in-English po natin yan, it is being repaired by Mario and Luigi. Okay? So, napakadali po. Okay? Ngayon po, kung may magtatanong dyan, pang anong panahon ba itong ating ginagawang mensahe? Yan po ay pang ngayon. Na ang ibig lang sabihin, pag sinabi kong ito ay kinukumpuni ni na Mario at Luigi, na sa English ay it is being repaired by Mario and Luigi, ang ibig lang sabihin ay habang sinasabi ko yung naturang mensaheng iyan ay ginagawa yan ni Mario at ni Luigi. Ongoing yung action. Nakaprogresibo yung action. Yun yung inilalarawan ng sentence natin. Na isinasagawa yung naturang action ngayon na habang sinasabi ko. At para masabi po natin yan, isinasagawa po natin yung naturang action ngayon, dyan na po natin magagamit yung salitang being. Kasi itong being, tinutulungan itong salitang repaired na yung action ay isinasagawa ngayon. Yun po yun. Okay? Pero, pag gumamit po kayo ng being, yung mismong action o yung main verb po natin, dapat po i-spelling nyo ng naka-past participle. So, ano ba ang past participle ng repair? Itong R-E-P-A-I-R. Pag tinignan nyo sa dictionary, ang past participle niyan ay repaired. Magkakaroon ng ED. Ano ba ang past participle ng... Alin ba dito yung mahirap-hirap? Subukan po natin yung ito. Anong past participle ng drive? Yung maneho. Pag tinignan nyo sa dictionary, yung past participle po ng drive ay driven. Hindi po drove. Ang drove po ay past tense. Iba ang past tense sa past participle. Kaya lagi ko sinasabi na gumamit ng dictionary. Okay? So, yan ang past participle ng drive. Driven. Okay? At makikita nyo naman po, dito sa ating Tagalog na katumbas, ay makikita nyo na talagang isinasagawa ang naturang aksyon. Ngayon, kinukumpuni. Di ba? Hindi ko sinabing kinumpuni. Pag kinumpuni, tapos na. O kaya, pag sinabi kong kukumpunihin, gagawin pa lang yun. Di ba po ba? So, yan po ang tulong ng being. Okay po? Ngayon po, ipaliwanag ko naman yung passive voice. Pag sinabi pong passive voice, yung pinag-uusapan po natin, dapat walang gagawin yan. At kung mapapansin nyo, yung itinuturo kong bagay na iyon o ito, ay wala namang ginawa. Hindi naman po siya yung nagluluto. Hindi naman siya yung nagkukumpuni. Hindi naman siya yung nagpre-prepara. Hindi naman siya yung nagdi-deliver. Hindi siya yung nagmamaneho. Kung mapapansin nyo, ibang tao.
ang gumagawa noon. At yun po ay maaaring si Martha, si Mario at Luigi o kaya yung chef. Di ba po ba? So yun ang ibig sabihin ng passive voice. Yung ating pinag-uusapan ay dapat walang gagawing aksyon, kundi may action, may taong gagawa ng aksyon sa kanya. Pag yung si Martha ay gumawa, dapat maapektuhan yung ating pinag-uusapan na kung saan ay itinuturo natin bilang iyon o ito. Yun po ang passive voice. At ngayon po, paano ba tayo makagawa ng passive voice na sentence o mensahe? Dapat may pattern po tayo. Okay? Pagkalagay nyo po noong pinag-uusapan natin na walang gagawing aksyon, katulad po nitong it, na sa Tagalog ay iyon o ito, ang isusunod nyo po ay linking verb. Okay? Na maaaring ipareha dun sa ating pinag-uusapan. Ang it po ay maaaring i-partner sa is na linking verb. So, alam nyo na. Okay? Tandaan nyo na yan. At ang is po, sinasabi na ngayon, mangyayari yung naturang aksyon. Okay? Tapos po niyan, ang isusunod nyo po dyan, ay ang gusto nyong ibigay na ideya ay isinasagawa. Isinasagawa na. Gusto nyong ilarawan na pag sinasabi mo ngayon, dapat ginagawa. Ngayon. Eh di itong being nga ang gagamitin natin. So, pwede nyo yan isunod. Okay? So, sinasabi nitong is ay ngayon yung pagsasagawa. Okay? Yung being, yan yung ibig sabihin yan ay pagsasagawa. Isinasagawa sa naturang panahon na kung saan ay sinasabi mo yung mensahe. Tapos yung action, yan yung cook. O kaya repaired na mamimili na lang po kayo. Na sinasabi naman po niyan, yung mismong action na gagawin o isinasagawa. Okay? So, dapat tandaan nyo itong mga sinasabi ko ha, kasi napaka-importante po nito. Okay? Kung hindi nyo masyadong nakuha, ulitin nyo lang yung pagpanood at makukuha nyo rin po agad. Kasi madali lang naman po itong ating ginawang halimbawa. Okay? So, alam nyo na kung bakit inuna ko ay eat, is, tapos sinunod ko ay being, tapos cook. Tapos syempre, para may turo nyo yung tao o yung mga tao na gumawa ng naturang aksyon, gagamit kayo ng by. Na maaaring ang ibig sabihin ay ni o nina. Pero na yung ni o nina ay pang partikular na pangalan. Pero kung hindi partikular na pangalan gagamitin nyo, katulad po nitong chef, gagamit kayo ng da. Saka nyo isusunod yung pangalan na hindi nakapartikular. Okay? So, yan lang naman po yung mga tatandaan nyo. Oras na ma-master nyo po itong ating lesson, talagang mapapabilis po kayong gumaling sa English at hindi na po kayo ganun mahirapan sa pag-unawa ng paggawa ng English sentence na naka-passive voice. Okay po? So, sana makikipag-aralan po itong mga ito. Kasi itong mga nakalagay dito nga pala ay mga gamit na gamit. So, makikitandaan na rin po. So, ngayon, alam nyo na ang layunin o gamit ng being. Ginagamit yan na pang passive voice. Diba? So, sana makikipractice at dun sa mga subscribers natin na laging nandyan para magbigay ng tulong po sa ating page. Maraming salamat po talaga. Talagang napakalaking bagay po nung ibinibigay nyo. At doon po sa mga gustong tumulong, mag-like lang po o kaya share. Napakalaking bagay na po yan dito sa channel natin para makita rin naman po. At doon po sa mga kumukuha po ng bumibili sa Shopee, gamit po ang Shopee page link po natin. Maraming salamat kasi pag ginamit nyo yung page link po natin na pang Shopee, ay nakakatulong po yan na magbigay ng maliit na commission po dito sa ating page. Okay? Maski pa po yan ay padalwa-dalawang piso, malaking bagay na po yan. Makakaipon po tayo at saka wala po yan dagdag na presyo doon sa binili nyong item. Mapa-item ninyo o item na nakikita nyo sa page natin. So, sana mag-aral lang maigi ha. Kasi binibigay ko na po yung mga dapat yung matutunan talaga na
mapapabilis po kayong matutong mag-English. Maraming salamat po.